Itong lumabo. Gusto mo bang dagdagan kita ng sweldo? Kasi Ang problema, hinarang yan eh. Hindi, ako na mag-aumento. Kino-compute ko na yan kung magkano yung dadagdag. Madadagdagan ka ng 85 per day to, di ba? Hindi, 60 lang muna. Tapos next year. Pero pagka ito 85 per day. Ang problema, na-TRO eh. Hindi, akong bahala dyan. Dagdagan mo na. Sige, gawin mo na 100 para sarado. Wala nang barya. Ang may problema lang dito, si Erlo Bringas. Yun. Sila ang sakop ng TRO. Pero tayo hindi. Sige, yari na. Abunuhan ko yan. Erlo, ano ba nangyari sa dagdag sweldo mo? Nako, Kuya Nelson, hindi mo na mapapatupad ang 85 pesos na minimum wage increase sa National Capital Region matapos pagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO na inihain ng Reticon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Ayon sa korte, may sapat na batayan para maglabas ng TRO dahil maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa mga petitioner ang agarang pagpapatupad ng NCR Wage Order number 27 at biligyan din ng hukuman na dapat mabalanse ang proteksyon sa mga manggagawa at ang karapatan ng mga negosyo sa makatwirang pagbabalik ng kanilang puhunan. Sinabi rin ng korte na apektado na ang profit margin ng mga kumpanya dahil sa gas crisis na sumunod sa pagsasara ng Strait of Hormuz noong March 2026. Naglagak naman ng 1 million pesos na injunction bond ang dalawang kumpanya bilang kondisyon sa paglabas ng TRO. Dahil dito hindi mo na may papatupad ng 85 pesos na aumento sa sahod hanggang August 13, 2026. Nakatakda naman sa August 3 ang pagdinig sa hiling para sa writ of preliminary injunction. Samantala, pinahayag naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang kanyang kalukutan sa desisyon ng korte. Ngunit sinabi rin nitong iginagalang niya ang proseso ng hudikatura at tiniyak din ng DOLE na patuloy nitong pangangalagaan ang kapakanan ng mga banggagawa alinsunod na rin sa bata. Yung mga latest, Erlo Bringas para sa 100% balita. Salamat, Erlo Bringas! Nako, mamaya pag-usapan natin yan. Yung isu-isu na yan sa sagadang mamamayan.